Hello Sir Dave, sana mabasa mo itong kwento ko. Tawagin mo na lang akong RM. Itong ikukwento ko tungkol sa isang gym na napuntahan ko. So simulan na po natin. Gabi na, mga bandang 9:00 na ng gabi nung pumasok ako sa gym na yon. Bagong lipat kasi ako sa area. At itong gym na to, yung pinakamalapit sa apartment ko. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko na talagang magsimula ulit mag-workout. Ang kaso, sobrang hectic ng schedule ko sa trabaho, kaya napilitan akong mag-gym ng sobrang late. Okay lang yan, at least tahimik, walang masyadong kasabay tapos maluwag. Sabi ko na lang sa sarili ko noon. Pagpasok ko sa gym, napansin ko agad na konti na lang yung tao. Yung nasa reception, si Kuya Guard, inaantok na rin. Sir, hanggang 10:00 na lang po kami. Pasarado na. Sabi niya sa akin, sabay tingin sa orasan niya. Sige po, pahabol lang, kahit 1 oras. Mabilis akong pumunta sa locker, nagayos ng gamit at tumuloy sa weight section. Sakto lang yung laki ng gym. Pero maayos naman. May 4 pa akong ibang tao na nakita. Pero paalis na rin sila. Nagsimula ako sa bench press. Initially, okay naman. Focus lang sa bilang, sa paghinga, sa pagpiga ng muscle. Set 1, set 2, set 3. Pero habang tumatagal, napapansin ko yung sobrang katahimikan. Normal naman yon kasi late na din. Pero nakakapanibago. Sinubukan kong i-ignore. Pero may kakaibang feeling na tumatakbo sa isip ko. Parang may sumusunod sa bawat galaw ko. Parang may nakamasid. Lumipat ako sa leg press. Tapos sa lat pull down. Maya-maya, mga bandang 9:40, naiwan na lang talaga ako mag-isa. Narinig ko yung malaking pinto sa entrance na sumara ng malakas. Yung guard, nag-iikot na rin para mag-lock ng mga ibang pinto at pinapatay niya na rin yung ibang ilaw na hindi ginagamit sa ibang section. Medyo kabado na ako noon, pero sabi ko, 1 set na lang ng biceps, tapos uwi na. 10:00 na yung closing, mga 15 minutes na lang siguro. Pagkakuha ko ng dumbbell, pumwesto ako sa harap ng malaking salamin. Yung tipo ng salamin na dinadaanan mo lang talaga pag mag-check ka ng form. Nakatayo ako, nagka-curl, nakatingin sa biceps ko. Nung may kumislap sa peripheral vision ko, napatingin ako sa salamin. Pero wala naman. Baka ilaw lang o baka yung refleksyon ng mga bakal. Then I saw it. Sa refleksyon ng salamin, may nakita kong anino sa may pintuan ng CR ng mga babae. Nakaawang yung pinto. Yung tipong madilim sa loob kasi naka-off na yung ilaw doon. At akala ko, stop lang. Kaya tumingin ako sa likod para direktang makita. Pero wala talagang tao. Bumalik ang tingin ko sa salamin. Nandun pa rin. Isa yung babae na nakatayo sa may pintuan. Pero hindi siya buo. Yung katawan niya, parang nagmi-mist. Yung parang usok na nagsisimulang mag-anyong tao. Nakasuot siya ng parang puti na flowing na damit. Yung parang suot ng mga madre. Pero ang pinaka nakakatakot, yung mukha niya. Sobrang putla na parang wala ng dugo. Parang tissue paper na nabasa. At yung mga mata niya, itim lang. Hindi rin siya kumukurap. Nakatitig lang siya. Tapos, nagsimula siyang gumalaw. Hindi yung normal na lakad, kundi parang lumulutang siya pa forward, papalapit sa direksyon ko. Pero nakatingin pa rin siya sa salamin. Yung mga mata niyang itim na itim, nakatutok sa mata ko sa salamin. Parang may koneksyon, parang binabasa niya yung takot ko. Pinilit kong huminga
Pero yung hinga ko, halos sirap na talaga at naninikip na yung dibdib ko. Yung dumbbell na hawak ko, halos mahulog sa sobrang panginginig ng mga kamay ko. Hindi ko magalaw yung mga paa ko. Nakatayo lang ako, para akong napako. Habang papalapit siya ng papalapit sa refleksyon. Nung mga 3 metro na lang siya sa likod ko, bigla siyang ngumiti. Ang ina, nakakatakot yung ngiti na yun. Yung ngiti na sobrang laki na parang puputok na yung pisngi niya. At yung mga itim niyang mata, lumawak palalo. Parang gusto niya akong lunukin ng buhay. Bigla akong napasigaw. Hindi naman malakas. Tapos iniwan ko yung dumbbell kung saan ko na lang nalapag. Tumakbo ko palabas ng weight area. Dire-diretso ako sa pinto. Hindi na ako pumunta sa locker. Hindi ko na rin kinuha yung gamit ko. Wala akong pakialam kung maiwan ang gamit ko doon, kung magalit yung guard, o kahit ano pa. Basta makaalis ako doon. Nung makita ako ng guard, nagulat siya. Sabi niya sa akin, Sir, may problema ba?" Pero hindi ko na inintindi. Basta nagmadali ako. Paglabas ko ng gym, yung malamig na hangin sa labas tumama sa mukha ko. Pero hindi pa rin mawala yung lamig na nararamdaman ko noon. Kinabukasan ko na binalikan yung gamit ko. At pagkatapos noon, hindi na ako bumalik sa gym na yon. Ako nga pala si Jude. Mahilig akong bumili ng mga lumang gamit. Isang Sabado ng umaga, may nadaanan akong garage sale. Habang nag-iikot ako, may napansin akong isang lumang salamin na may kahoy na frame. Medyo luma na ito, pero maganda pa rin ang itsura. Sabi ng nagbebenta, matagal na raw yun sa kanila at gusto na raw nilang maalis. Dahil mura lang, binili ko na agad kasi kailangan ko. Pag-uwi ko, isinandal ko ang salamin dun sa may dingding ng kwarto ko. Unang 2 gabi, wala naman akong napansin. Pero pagdating ng pangatlong gabi, saktong 3:00 ng madaling araw, nagising ako dahil may narinig akong parang mahina at paulit-ulit na umiiyak. Akala ko may kung ano lang sa kisame o baka nananaginip lang ako. Kaya binaliwala ko yun at natulog ulit. Pero gabi-gabi na itong nangyayari. Tuwing 3:00, may umiiyak. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tunog. Dumating ang Biyernes. Nagising ako sa eksaktong 3:00 ng madaling araw. Pagdilat ko, napatingin ako sa salamin. Natigilan ako. May babae sa loob nito. Mahaba ang buhok, nakatakip sa muka, nakaputing damit yon, at umiiyak. Unti-unti siyang gumagapang papalapit sa mismong salamin. Parang gusto niyang makalabas. Hindi na ako makagalaw nun sa takot. Pagkatapos ng ilang segundo, nakita kong lumabas mismo ang isang kamay niya mula sa salamin. Sinundan ito ng ulo at ang buong katawan niya habang patuloy siyang gumagapang. Alam niyo yung palabas na sa dako, parang ganun. Sa sobrang takot ko, mabilis akong nagtalokbong ng kumot at nagpanggap na tulog. Naririnig ko yung bawat galaw niya sa sahig. Maya-maya, naramdaman kong umuga yung kama ko. May gumagapang paakyat. Ramdam ko yung bigat na unti-unting lumalapit hanggang halos katapat na ng mukha ko. Kahit nakatalokbong ako, pakiramdam ko nakatitig siya sa akin ng harapan at ang pagitan lang namin, yung kumot ko. Gusto kong sumigaw pero hindi ko ginawa. Pinilit kong wag gumalaw kahit nanginginig na ang buong katawan ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko na matatapos din ito. Parang 1 oras na yata yung lumipas nun. Hindi ko alam. Sumilip ako at pagtingin ko sa orasan, 3:30 na pala. 30 minutes lang pala yung lumipas.
Biglang unti-unting nawala yung bigat sa kama ko. Narinig ko ulit yung paggapang niya, pero papalayo na. Unti-unti itong bumalik sa direksyon ng salamin, hanggang sa tuluyang tumahimik ang buong kwarto ko. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako pagkatapos noon. Pagkagising ko kinabukasan, ang una kong inisip, itapon na yung salamin. Tumayo ako at tumingin kung nasan yun, pero wala na ito dun sa kinalalagyan niya. Inikot ko ang buong bahay namin at tinanong ko pa ang pamilya ko, sila mama pati na rin yung mga kapatid ko. Pero iisa lang ang sagot nila. Wala naman kaming nakitang salamin sa kwarto mo, sabi ng kapatid ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan ito napunta. Pero simula nun, hindi na ako kahit kailan bumili ng mga second hand na salamin. Hindi ko talaga makakalimutan yung nangyari sa pamilya namin matapos pumanaw si Lola. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Michael. Sa lumang bahay ni Lola, may isang malaking antigong salamin na halos kasing taas ng tao. Madalas ko yung makita noong bata pa ako, pero hindi ko alam na may tinatago pala yung lihim. Noong araw ng burol, dumating ang lahat ng kamag-anak. Habang nagkukwentuhan sila, may ilan na napansin ng lumang salamin na nakatayo sa sulok ng sala. Ang ganda pa rin ito kahit luma na, sabi ng isa kong tiyuhin. Bigla akong kinabahan. Naalala ko yung sinabi ng lola ko ilang buwan bago siya namatay. Huwag kayong titingin sa salamin na yan. May sumpa yan. Kapag nawala na ako, dapat basagin niyo agad. Noong una, akala ko binibiro lang ako ni Lola. Pero naalala ko nun, habang nakahiga siya, seryoso ang mukha niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na huwag hayaang may tumingin sa salamin. Kaya nang makita kong papalapit ang mga kamag-anak namin, pinigilan ko sila. Uy, huwag kayong tumingin dyan. Sabi ni Lola may sumpa ang salamin. Kailangan na nating basagin yan. Naniniwala ka doon? Sobrang dami mo namang iniisip, sabi ng isa. May isa pang lumapit sa salamin at nag-pause habang nagtatawanan silang lahat. Kinabukasan, nabalitaan naming na aksidente ang tiyuhin kong unang tumingin sa salamin. Patay siya bago makarating sa ospital. Nagulat kaming lahat, pero sinabi lang ng iba na baka nagkataon lang. Lumipas ang 2 araw. Ang pinsan kong tumingin din sa salamin ay biglang inatake sa puso kahit wala naman siyang sakit. Sunod namang namatay ang asawa ng tiyuhin ko matapos mawalan ng kontrol ang sasakyan nila sa highway. Isa-isa silang nawawala. Paulit-ulit kong sinabi sa pamilya ko. Hindi ito nagkataon. May sumpayan, sabi ni Lola. Kaya kailangan na nating basagin. Pero nagalit ang ibang kamag-anak ko. Hindi pwede. Pamana yan ni Lola. Sayang yan. Mas pinili nilang ingatan ng salamin kaysa paniwalaan ang sinabi sa akin ni Lola. Habang tumatagal, mas marami pang nabibiktima. Ang bawat taong tumitingin sa salamin, parang may nakikitang kakaiba bago sila mamatay. May nagsasabing may matandang babae raw na nakatayo sa likod nito kahit wala namang tao. May iba namang biglang namumutla at nanginginig pagkatapos sumilip sa salamin. Hanggang sa isang gabi, narinig ko ang malakas na sigaw ng tiyahin ko. Pagdating ko sa sala, nakatitig lang siya sa salamin habang umiiyak. Makalipas ang ilang oras, bigla siyang nanigas at natulala na lang. Nang lapitan namin, wala na siyang buhay. Doon ko na naisip na kapag hindi ako kikilos,
Baka wala nang matira sa pamilya ko. Madaling araw, habang tulog ang lahat, lumapit ako sa salamin. Kahit hindi ako direktang tumingin, ramdam kong parang may nakamasid mula sa loob nito. Huminga ako ng malalim. Tama na. Kailangan na kitang basagin. Ayun ang bilin ni Lola sa akin. Buong lakas kong itinulak ang salamin. Noong una, ayaw pa nitong matumba. Parang may kumukontra. Pero tinulak ko ulit hanggang sa bumagsak ito. Kasunod nun, ang napakalakas na pagkabasag ng salamin. Sa mismong sandaling yon, parang may sumigaw na babae mula sa loob ng mga basag na piraso. Napakalakas ng sigaw na halos mabingi ako. Pagkatapos nun, biglang tumahimik ang buong bahay. Nawala ang mabigat na pakiramdam na ilang araw kong nararamdaman sa loob ng bahay namin. Mula noon, wala nang kakaibang nangyari. Wala na ring sumunod na namatay sa pamilya namin. Doon lang naniwala ang natitira kong mga kamag-anak na totoo pala yung sinabi ni Lola. Pero huli na ang lahat dahil marami nang napahamak. Kung nakinig lang sila noong una at hindi nila ako pinagtawanan, baka buhay pa rin sila. Magandang araw sa lahat ng nakikinig dito sa PNT Stories. Hello din sa iyo, Sir Dave. Gusto ko lang sana magbahagi ng nakakatakot kong karanasan noong nakaraan lang. Ako nga pala si JM. Karaniwang araw lang yon. Wala akong ibang bala kundi mamasyal at magpalipas ng oras. Naglibot ako sa iba't ibang tindahan, kumain at naglakad ng halos 2 oras. Nang pauwi na sana ako, sumakit yung pantog ko. Naganap ako ng pinakamalapit na CR. May nakita naman ako, kaya pumasok agad ako. Wala akong nakitang ibang tao, kaya inisip kong ako lang yung tao doon. Lumapit ako sa urinal at nagsimulang umihi. Habang ginagawa ko yon, napansin kong may malaking salamin sa tapat ng mga lababo. Napatingin ako doon ng ilang segundo. Wala namang kakaiba, pero maya-maya, may napansin na ako. Sa itaas na refleksyon ng salamin, parang may maitim na figurang nakadikit sa kisame. Inisip kong baka anino lang yun ng ilaw, o baka may design lang yung kisame na hindi ko napansin. Pero habang mas tinititigan ko, mas nakita ko ng malinaw yung hugis. Parang isang tao. Sabog yung buhok nun. Nakadapa ito sa kisame habang nakabuka ang kamay at paa na parang malaking gagamba. Mas lalo akong kinabahan nang mapansin kong nakayuko ang ulo niya at natatakpan yung mukha niya ng buhok. Dahan-dahan kong itinaas ang tingin ko sa tunay na kisame. Malinis yung kisame, walang kahit ano. Pero sa salamin, andun pa rin yung nilalang. Tapos gumapang yun. Wala akong marinig na kahit anong tunog. Kinabahan na ako. Hindi ko na hinintay na matapos ang pag-ihi ko. Nagmadali akong ayusin ang sarili ko habang nanginginig ang mga kamay ko. Habang papunta ako sa pinto, hindi ko mapigilang mapatingin ulit sa salamin. Doon tuluyang tumayo ang balahibo ko. Wala na ang nilalang sa kisame. Nasa likod ko na ito, sa refleksyon lang. Nakatayo na lang siya. Nakaharap ito sa direksyon ko habang nakalaylay ang mahabang buhok nito. Hindi ko na hinintay na lumingon pa. Binuksan ko agad ang pinto at tumakbo palabas ng restroom. Bumalik ang ingay. Maraming taong naglalakad na parang walang kakaibang nangyari. Huminto ako sa may gilid habang hinihingal at pilit pinapakalma ang sarili. Paulit-ulit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka guni-guni lang ang lahat. Pero ilang minuto lang ang lumipas, may isang lalaki ring pumasok sa parehong restroom. Hindi pa siya tumagal ng 1 minuto, tumakbo siya palabas. Kitang-kita ko yung pamumutla ng mukha niya. Hindi ko siya kinausap. Hindi ko na rin siya tinanong kung ano yung nakita niya.
Pero sa ekspresyon ng mukha niya, alam kong nakita niya rin yon. Pagkatapos nun, umuwi na ako sa amin. Hindi ko makakalimutan yung naranasan ko doon. Hindi ko na rin sasabihin sa inyo kung saan yun para sa privacy ng lugar. Yun lang naman po, Sir Dave. Maraming salamat. Binigyan ako ni tita ng lumang salamin na galing daw sa bahay ng lola namin. Tinanggap ko naman yun at inilagay ko sa sulok ng kwarto. Ako nga pala si Rose. Maganda ang salamin na yon. Mataas yon, kahoy yung frame at halatang napakaluma na. Tuwing umaga, doon ako nagsusuklay bago pumasok sa trabaho. Sa unang linggo, wala namang kakaiba. Hanggang isang gabi, bandang 12:00 na yon. Nagising ako dahil nauuhaw ako. Pagbalik ko sa kwarto, napansin kong may refleksyon sa salamin kahit nakapatay ang ilaw. Akala ko guni-guni lang dahil sa ilaw ng mga poste sa labas. Pero nang lumapit ako, may isang babae sa likod ko. Nakasuot siya ng lumang puting damit. Nakayuko lang siya habang nakatayo sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon, pero walang tao. Nang ibalik ko ang tingin ko sa salamin, parang 2 hakbang na lang ang layo niya sa akin. Napaatras ako at napasigaw. Pagkakurap ko, normal na ulit ang salamin. Ako na lang ang nakikita ko. Kinabukasan, hindi ko na lang pinansin. Sinabi ko sa sarili kong baka guni-guni lang. Pero gabi-gabi, bumabalik yun. Unti-unti siyang lumalapit. May isang bagay pa akong napansin. Hindi siya gumagalaw kapag direkta ko siyang tinitignan. Pero kapag kumukurap ako o kaya bahagya akong lumingon, mas malapit na siya. Dumating ang 7th gabi. Naglakas loob akong takpan ng kumot ang salamin bago matulog. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako sa tunog na parang may kumakalmot. Pero nang buksan ko ang ilaw, nasa sahig na ang kumot na ipinangtakip ko. Kitang-kita ang salamin at ang babae, nasa mismong harap na siya ng loob ng salamin. Nakataas ang ulo niya, bagamat natatakpan pa rin ng buhok ang mukha niya. Alam kong nakatingin siya sa akin ng masama. Unti-unti niyang itinaas ang kamay niya at dinikit yun sa salamin. Kasunod ng isa pang kamay. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsimulang lumabas. Hindi ko makakalimutan ang tunog nun. Napaatras ako habang nanginginig. Bigla akong napabangon, habol ang hininga ko. Panaginip lang pala. Pero may bakas ng 2 basang palad sa salamin. Hindi na ako nakatulog buong gabi. Iniisip ko kung totoo ba talaga yon o panaginip talaga. Hindi ko alam. Pero pagdating ng kinabukasan, ipinabasag ko yung salamin na yun. At pagtapos nun, wala na akong kakaibang naramdaman. Labing-7 taong gulang pa lang ako noon nang mangyari ang karanasang hanggang ngayon hindi ko pa rin maipaliwanag. Mahilig akong gumala mag-isa kapag walang pasok. Isang hapon, napadaan ako sa isang makitid na kalye kung saan mayroong antique shop. Mukhang matagal nang walang bumibisita roon, pero may kakaibang pakiramdam na parang may humihila sa akin na pumasok ako. Pagbukas ko ng pinto, tumunog ang lumang kampanilya. Amoy lumang kahoy. Punong-puno ito ng mga antigong orasan, larawan, lumang kabinet at iba't ibang dekorasyon. Habang naglalakad ako, may napansin akong malaking salamin na may gintong ukit sa gilid. Medyo kupas na yon, pero malinaw pa rin ang refleksyon.
Tumingin ako sa harap nito. Sa refleksyon, may napansin akong isang porselanang manika na nakaupo sa estante sa likod ko. Nakasuot yun ng lumang puting bestida at may mahaba at kulot na buhok. Nakatingin ito ng diretso sa akin. Lumingon ako. Bakante ang estante na nasa likod ko. Medyo nagtaka ako. Akala ko nagkamali lang ako ng tingin. Humarap ulit ako sa salamin. Nandun na naman ang manika. Hindi lang basta nakaupo. Parang bahagya itong nakatagilid na parang sinusundan ako ng tingin. Mabilis akong lumingon ulit. Pero wala talaga. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko. Sinubukan kong umatras ng ilang hakbang. Habang umaatras ako, napansin kong hindi gumagalaw ang refleksyon ng manika. Nakatitig lang ito sa akin. Pagkatapos, unti-unti nitong inangat ang ulo. Hindi ako makahinga ng maayos. Sa mismong sandaling yon, sigurado akong wala namang kahit anong manika sa likod ko. Pero sa salamin, dahan-dahan itong tumayo. Hindi ito naglakad. Tumayo lang siya. Pakiramdam ko, nanlamig ang buong katawan ko noon. Napaatras ako hanggang mabangga ko ang isang lumang mesa. Napatingin ako sa paligid. Tahimik ang buong tindahan. Pagharap ko ulit sa salamin, halos nasa likod ko na ang manika. Kitang-kita kong nakangiti na ito. Ngunit nang mabilis akong lumingon, wala talaga. Doon ko narinig ang mahinang boses ng matandang bantay. At ang sinabi niya, Lumabas ka na dito. lumabas na ako noon. Hindi na ako tumingin. Inisip ko kung ano yung nakita ko doon. Makalipas ang ilang araw nang balikan ko ang lugar, sarado na ang pwesto. Nang ipagtanong ko, sabi ng mga tao doon, wala naman daw nakatayong antique shop doon. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero sigurado akong may napasukan ako doon. Isang magandang gabi sa lahat. Ako si Arnold. Lumaki sa isang lugar dito sa Davao. Bata pa lang ako, nakasanayan ko na ang sabong dahil sa lolo ko. Kilala siya noon bilang mahusay magpalaki ng panabong. Marami ang humahanga sa kanya dahil bihira siyang matalo. Pero may isang bagay na hindi ko kailanman ipagmamalaki sa ibang tao. Isang lihim na matagal niyang itinago. Nalaman ko yun ilang buwan matapos siyang mamatay. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit niya, may nakita kong maliit na kwaderno sa ilalim ng lumang aparador. Naninilaw na ang mga pahina nito at halos hindi na mabasa ang ilang sulat. Pagbukas ko, may mga tala tungkol sa pag-aalaga ng manok. Pagdating sa huling bahagi ng kwaderno, napansin kong iba ang sulat. Hindi na Tagalog, parang Latin. Sa ilalim nito nakasulat, basahin bago ilaban, huwag abusuhin. Kinabahan ako. Naalala ko tuloy ang mga kwento noon ng mga matatanda. Sinasabi nilang may espesyal daw na ritual ang lolo ko bago sumabak ang mga manok niya sa laban. Akala ko noon, hindi totoo. Pero ngayon, hawak ko na mismo ang ebidensya. Kinabukasan, dinala ko ang libro na yon sa isang kakilala kong dating seminarista. Sinubukan niyang basahin ang mga nakasulat. Hindi ko maintindihan lahat. Pero mukhang halo-halong Latin words ito. Sabi niya, hindi ko alam kung bakit, pero lalo akong naging interesado. Noong panahong yun, sunod-sunod ang talo ng mga manok ko. Lubog ako sa utang. Pakiramdam ko, wala na akong pag-asa. At doon ako nagkamali. Sa sumunod na laban ko, sinubukan kong sundin ang nakasulat sa libro. Dinala ko ang pinakamalakas kong panabong. Bago magsimula ang laban, lumayaw muna ako sa mga tao. Tahimik kong binasa ang mga salitang nakasulat.
Hindi ko maintindihan ng kahulugan, pero malinaw ang bawat letra. Habang binibigkas ko yun, parang lumamig ang hangin sa paligid. Akala ko guni-guni lang. Pagkatapos, ibinalik ko ang manok sa kulungan at nagtungo sa arena. Nang magsimula ang laban, parang ibang nilalang ang manok ko. Hindi ito umatras, hindi ito natatakot. Ilang minuto lang, bumagsak ang kalaban. Panalo ko. Nagulat ako. Pero inisip kong baka tsamba lang. Hanggang sa muli kong ginawa sa susunod na linggo. Panalo ulit. At sa sumunod, panalo pa rin. Lumipas ang ilang buwan na hindi natatalo ang manok ko. Unti-unti akong nakabawi sa mga utang. Dumami ang pera ko. Dumami rin ang mga gustong bumili ng mga alaga ko. Pakiramdam ko nun, nasa akin na ang swerte. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba. Unang nagkasakit ang bunso kong kapatid. Bigla siyang nilagnat ng mataas. Ilang linggo rin siyang naospital. Pagkatapos niyang gumaling, ang nanay ko naman ang nanghina. Sunod-sunod ang naging problema sa kalusugan niya. Noong una, hindi ko inugnay yun sa dasal. Nagkataon lang siguro. Pero habang patuloy ako nananalo, parang may kapalit na nangyayari sa bahay. Laging may nagkakaroon ng sakit. Laging may hindi magandang balita. Hanggang isang gabi, may natuklasan akong bagay na hindi ko malilimutan. Habang naghahanap ako ng ibang tala ng lolo ko, may nakita kong nakatiklop na papel sa loob ng libro. Mas luma ito kaysa sa ibang pahina. Nakasulat doon ang mga salitang ikinagulat ko. Bawat biyayang kukunin ay may kabayaran. Ang kabayaran ay manggagaling sa sariling dugo at pamilya. Ayun yung nakasulat. Bigla kong naalala lahat ng nangyari. Ang sunod-sunod na pagkakasakit, ang walang tigil na kamalasan sa bahay, at ang kakaibang swerte sa sabungan. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako tumigil. Nasilaw ako sa pera. Nasilaw ako sa panalo. At doon nagsimula ang pinakamatinding pangyayari. Isang umaga, nagising ako sa iyak ng asawa ko. Ang panganay naming anak ay halos hindi na magising. Ang bilis namin siyang isinugod sa ospital. Habang nakaupo ako sa labas ng silid, paulit-ulit na bumalik sa isip ko ang babala ng lolo ko. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. Pag-uwi ko kinagabihan, kinuha ko ang libro. Tinitigan ko ang mga pahina. Tinitigan ko ang dasal na ilang buwan kong ginamit. Pagkatapos, sinira ko ito. Hindi na ako naghintay pa. Sinunog ko ang libro sa likod ng bahay. Habang unti-unting nilalamon ng apoy ang mga pahina, pakiramdam ko noon, may mabigat na bagay na nawala. At mula noon, hindi na ako bumalik sa sabungan. Hindi na ako nag-alaga ng panabong para sa laban. Unti-unting bumuti ang kalagayan ng pamilya ko. Gumaling yung anak ko. Naging maayos ang kalusugan ng mga mahal ko sa buhay. At kahit na wala ang perang kinita ko noon, wala akong pinagsisihan. Dahil doon ko naunawaan na walang panalo ang mas mahalaga kesa sa pamilya.